Naranasan mo na ba yung mag-ipon ng sobrang tagal? Yung tipong dugo at pawis talaga ang puhunan mo? Tapos, sa isang maling click lang, simot. Ubus agad ang laman ng digital wallet mo? Nakakatakot, di ba? Sa paghimay natin ngayon sa mga impormasyong ito, alamin natin ang mga pinakabago at literally pinakamapanganib na cyber threats ngayong 2026. Okay, simulan na natin at alamin natin kung paano natin mapoprotektahan ng mga pinaghirapan nating ipon mula sa mga makabagong kawatan na to. Isipin mo tong senaryo. Feeling mo maingat ka naman. Hindi ka nag-click ng kung ano-anong random link sa text. Pero isang araw, pagbukas mo ng GCash o Maya app mo, boom, zero balance. Wala. Naglaho na parang bula ang life savings mo nang walang anumang trace. Guys, hindi to pananakot lang ha. Ito ang realidad na kinakaharap ng maraming Pilipino ngayon. Ang mga scammers kasi gumagamit na ng mga tech na dati sa mga pelikula lang natin nakikita. Ngayon, to put that into perspective, nakakababahala talaga ang laki ng problema. Batay sa ulat ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, alam nyo bang umabot sa 418.2 milyong piso ang nawala sa mga Pilipino dahil sa consumer at online fraud? At noong 2025 pa lang yan, isipin nyo yung ganun kalaking halaga. At ngayong 2026, mas naging sopistikato, mas mabilis at mas grabe ang mga operasyon nila. Kaya the whole point here is, kailangan natin ng agarang aksyon at tamang kaalaman para hindi tayo maging part ng statistics na to. Unang bahagi, top 3 scam modus ng 2026 at kung ano na ang bagong diskarte ng mga scammer. Hihimayin natin ang tatlong pinakamalaking bantas sa mga e-wallets natin ngayon. Nandiyan ang phishing o QR phishing, ang paggamit ng IMSI catchers para sa SMS spoofing, at ang sobrang nakakakilabot na AI voice cloning at deepfakes. Isa-isahin natin kung paano ba talaga gumagana ang mga diskarting ito ng mga scammers. First up, phishing. Grabe, nakakabilib din minsan kung paano ginagamit ng mga scammers yung mismong convenience natin laban sa atin. 'Di ba? Mahilig tayong mag-scan ng QR code sa mga restaurant o sa parking para magbayad. Ang modus nila ngayon, pinapatungon ng mga scammers yung mga lehitimong QR code ng mismong sarili nilang peking QR code. Kapag na-scan mo, dadalhin ka sa isang fake na login site para makuha ang MPIN at OTP mo. Actually, noong Abril, mismong GCash na ang nag-block ng mahigit 4,900 merchant accounts dahil hinihinalang sangkot sa ganitong panloloko. Ito naman yung susunod at mas nakakakabatok para sa akin, ang ISMI catchers, mga illegal base stations to or text blasters na hawak ng mga sindikato. Binabypass literally ng mga aparatong ito yung mga lehitimong telcos gaya ng Globe. Ibig sabihin, kaya nilang magpadala ng peking text na papasok at mag-a-appear mismo sa loob ng totoong SMS thread mo mula sa GCash o kaya TSWD. Akala mo totoong advisory dahil nasa same thread, yun pala scam link. Good thing nakikipagtulungan na ang Globe, NTC at CICC para ma-detect at mahuli ang mga nagpapatakbo nito. At ito talaga ang pinakamalalang bantang na yon, AI at deepfakes. Based sa mga sources natin, sa loob lamang ng 3-second audio clip mo na nakuha nila sa social media, kayang-kayang kopyahin ng AI ang boses mo na may 85% na paghahawig. No way, di ba? Ginagamit nila to para sa mga peking distress calls. Tatawagan nila yung nanay mo, boses mo yung maririnig tapos hihingi ng pera dahil kunwari na aksidente ka. Gumagawa rin sila ng mga deepfake videos ng mga sikat na personalidad para mag-alok ng mga peking investment promos sa GCash o Maya. So teka lang, muntik ka na rin bang mabiktima ng ganitong klaseng text, tawag o peking video? Mag-quick check muna tayo. I-comment mo nga dyan sa ibaba kung anong klaseng kahina-hinalang mensahe ang natanggap mo recently. Sa pamamagitan kasi ng pag-share mo, makakatulong kang mabalaan ng iba at baka may maligtas ka pa mula sa mga manlulokong to. At syempre, para lagi kang may diskarte sa pagprotekta at pagpapalago ng pinaghirapan mong pera, make sure na nakasubscribe ka na sa channel natin, ang The Art of Diskarte. Araw-araw tayong may ganitong impormasyon na magsisilbing sandata mo. Pangalawang bahagi. 5 diskarte, red flags or yung mga senyales na ini-scam ka na pala. So alam na natin yung modus nila. Paano naman natin sila mabibisto bago pa mahuli ang lahat? Okay, eto yung 5 red flags na dapat laging nasa isip mo. Number 1, yung mga urgent account verification warnings. Tatakutin ka nila na ibablock ang account mo para magpanik ka.
Number 2, mga nagpapanggap mula sa eGov PH o PhilSys na gusto ng video call kunwari for national ID verification. Number 3, mga text na nag-aalok ng kahina-hinalang laking refund o peking NDRMC Typhoon Relief Funds. Number 4, mga peking offers na makabili raw ng early access stocks ng Mind, yung parent company ng GCash, na mahigpit na pinabulaanan ng kumpanya by the way. At number 5, kapag may nakiusap sa iyong mag-screen share sa Google Meet, gusto lang nilang makita ang screen mo para manakaw ang OTPs at passwords mo. For sure yan. Pangatlong bahagi, ang step-by-step protection guide natin kung paano i-secure ang pera mo. Ngayong, alam mo na yung mga red flags, anong eksaktong gagawin mo? Simpleng diskarte lang to pero nakakasave ng life savings. Una, i-ignore at ibaba agad ang telepono kapag may unexpected caller na humihingi ng account verification. Pangalawa, ipagdamot mo ang OTP at MPIN mo. As in kahit kanino, kahit sabihin pa nilang customer service sila. Pangatlo, doon lang mag-download ng GCash at Maya apps sa official na stores gaya ng Google Play o Apple App Store. Wag na wag sa mga text links. At pang-apat, lumipat na agad sa in-app OTPs. Bakit natin kailangan lumipat? Ganito kasi yan. Ang dating nakasanayan na SMS OTP, medyo mataas na yung vulnerability niya ngayon. Madali siyang ma-intercept o ma-SIM swap ng mga cybercriminals. Kaya, under the new Anti-Financial Account Scamming Act o AFSA framework at BSP Circular 1213, inuutusan ng mga bangko at e-wallets na tuluyan ng i-phase out ang SMS OTP pagdating ng June 2026. Ang mas safe na diskarte ngayon ay in-app OTP, kung saan yung code papasok as an encrypted push notification sa mismong app mo. Kaya buksan mo na yung app settings mo ngayon at i-activate mo na yan. Pero don't worry, hindi rin naman natutulog sa pansitan ng mga bangko at e-wallets natin. Lumalaban din sila. Yung mga apps mo ngayon gumagamit na ng server-side at behavioral biometrics. Ano ibig sabihin nun? Nakikilala ng app kung ikaw ba talaga ang gumagamit base sa bilis mong mag-type o kaya sa pattern ng pag-swipe mo sa screen. Nakipagtulungan din ng mga kumpanya tulad ng Maya sa CIB at Fintech Alliance para ilunsad ang Fraud Intelligence Data Sharing o FIDS network. Dahil dito, kapag may na-detect na scammer sa isang bangko, the idea spreads like wildfire, malaman agad ng lahat ng ibang bangko para mablock ang transaction ng scammer. Pang-apat na bahagi, ang golden hour recovery. Ano nga ba ang gagawin kung na-scam ka na? Knock on wood. Pero paano kung nangyari na yung iniiwasan natin? Kung aksidente kang na-scam, tandaan mo, nasa golden hour ka. Ito yung critical na 2 hanggang 4 na oras para mabawi ang pera bago ma-cash out. Kaya kailangan mabilis ka. Una, freeze mo agad ang account mo sa app settings. Pangalawa, tumawag agad sa hotline 1326 ng CICC o sa 24/7 support ng Maya o GCash para ipa-hold ang transaction. Pangatlo, bago ka mag-delete ng kahit ano dahil sa panic, kumuha muna ng screenshots ng buong usapan, receipts at mga links. You need that evidence. At pang-apat, gamitin ang evidence na yan para mag-file ng formal na police report sa PNP Anti-Cybercrime Group o NBI. Literally, yung bilis ng aksyon mo sa golden hour na to ang magdidikta kung babalik pa ang pera mo o hindi. So bottom line, ang cybersecurity ay hindi lang sagutin ng gobyerno o ng GCash at Maya. Shared responsibility natin to. Tayo rin mismo dapat mapanuri. Hahayaan mo ba na ang pinagpapaguran mo mapupunta lang sa manloloko dahil sa isang maling click? Huwag naman sana. Kaya ipagpatuloy ang pag-level up ng financial defense mo. Maging matalino, maging madiskarte. At maiwan ko lang sa inyo tong tanong na to na medyo nakakakabaha. Kung kayang kopyahin ng AI ang boses mo bukas, gaano kabilis malalaman ng pamilya mo na hindi pala ikaw yung kausap nila. Hanggang sa muli!